Hi, this is Pinoy Extreme and welcome to another episode of Argument 101. Ngayon, ibibigay natin ang unang fallacy natin for this discussion and alam ko naman excited na kayo marinig to. Uumpisahan natin sa hasty generalization. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. So ano nga ba ang hasty generalization? Yung hasty generalization ay isang fallacy na kung saan yung argument natin nakafocus sa kabuuan or dun sa general or sa bigger number ng argument nila. Like for example, corrupt ang mga pulis, 'di ba? Kaya siya naging hasty generalization, it's because meron din namang matitinong pulis. Katulad din ng corrupt yung militar, yung gobyerno at kung ano-ano pang ahensya. That's a hasty generalization because doon sa agency na yon, meron at meron pa ring nagtatrabaho ng matino. So, another usage nito is yung lahat ng Pilipino tamad. Okay? Well, siguro karamihan and may mga taong sumusubok para baguhin yun. Kaya hindi natin siya pwedeng basta-basta gamitin nang wala tayong supporting evidence. Well, paano ba yung mga supporting evidence na yun? It's a survey or it's a study that indicate the number nung dinedescribe mong population. Bakit siya effective? Effective siya dahil tinitrigger nito yung emotions natin, lalo na sa isang population na kung saan meron tayong resentment or bias. Like for example, ang best chicken in the town is Jollibee. And ang best chicken in the town is McDonald's. So, yung ganong bagay kasi, it can be settled by actually doing a survey or numbers of sale, 'di ba? Para malaman nyo yung sagot or yung makontra nyo yung ganong klaseng fallacy. So, let's get more i-level up natin yung example. Another example of it is unethical, that everyone should always tell the truth. Ang problema kasi dyan is may mga senaryo na kung saan hindi mo pwedeng sabihin yung katotohanan dahil ipapahamak ka nito. What do I mean by that? So, for example, yung murder. Nakapasok sa bahay mo, parang hinahanap ka niya. Tapos sumigaw siya. Sabihin mo na kung nasan ka, magpakita ka. Tapos, naalala mo yung sentence na yon, dapat pala magsabi ako ng totoo. Di ba? Nagigets yung point. So, isa yon sa nakakatawang fallacy na applicable yung hasty generalization. Another example, alam mo ba na krimen ang manaksak? Okay? So, kung krimen ang manaksak, dapat kriminal din ang mga doktor kasi sinasaksak nila ng scalpel or hinihiwa ng scalpel yung mga pasyente nila. So, hasty generalization siya kasi hindi naman porket hiniwa mo ang isang tao is going to be a criminal act, of course. Kaya siya naging hasty generalization. Another example of hasty generalization sa medical naman. Exercise is good for the body. So everyone should do exercise even if people with heart condition
as intense as they can be. So, hasty generalization yun kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, hindi applicable sa yung or sa mga may sakit sa puso yung ganong klaseng senaryo kasi nga kung ano yung nakakabuti sa iba, minsan nakakasama naman para sa iba. So, dual perspective tayo, of course. Speaking of perspectives, sana marating natin sa punto na mapag-usapan natin yung mga topic na kung saan involved na ang patong-patong na dilemmas. Morality, survivability, benefits, and doon natin marirealize na yung buhay is napakakomplikado na kailangan natin siyang pag-isipan ng maigi and pag-usapan ng maayos. Dahil pag hindi natin ginawa yun, tayo rin mismo yung magkakasakitan. Mas okay na abutin tayo ng ilang oras ng makipag-usap ng malumanay kesa umabot tayo sa panandali ang init ng ulo at bugso ng damdamin. This is Pinoy Extreme. Have a good day.